Magandang gabi mga ka-eats. Welcome na naman sa panibagong vlog. Hulaan nyo kung nasan kami ngayon. Malamang nakita nyo na. Pero nagbalik ulit kami sa Hong Kong dahil salamat sa mga seat sales na nabook. At syempre iba kasi talaga kapag Hong Kong parang ang sarap mag-ikot, ang sarap mag-food trip. At syempre gala-gala talaga dito mga ka-eats. Tapos this trip na try natin tumingin-tingin sa kanilang sikat na Citygate outlets. Pero bago yun, kakarating lang namin. Hello muna sa pamilya. Hello. Welcome to Hong Kong. Yung hotel namin ay BP International. Nadabook namin sa Agoda. Pwede nyo rin itong i-book sa Agoda gamit yung aming code na Eats Agoda or The Tans. Tapos, yung mga activities nyo, pwedeng Agoda Eats or Tans Activity. Alam nyo na yan. Tapos, pwedeng Eats Klook or The Tans Klook. Ngayon, kakarating lang namin from the airport, 8 p.m. na. Kakain muna kami ng dinner sa Cafe de Coral. Sikat yan na budget-friendly na kainan dito sa Hong Kong, both sa locals and tourists. Tapos, syempre, tayo ay mag-room tour mamaya. No? Kain muna kasi sobrang gutom na ang mga person. Are you hungry? Let's eat! Let's eat! So, grabe to. Sobrang daming kanin yan, mga ka-eats. Malapit lang sa TST, Kowloon Side, Hong Kong. Nandito na tayo sa may arko ng Temple Street Night Market. Ito na yung in-order namin na parang pampamilya. So, mini-make sure ko talaga kung hindi dalawang double or dalawang queen, dapat at least merong king-size bed kasi kasya kami. Meron din silang iba't ibang klaseng food. Actually, very international yung food scene dito, mga ka-eats. Maganda yung area ng hotel, mga ka-eats. Austin, which is a few minutes away lang from TST. Tapos maganda dito, malapit daw siya sa West Kowloon, sabi ng airport transfer driver namin. Pwede daw lakarin. Tapos walking distance siya sa M+. At tayo ay mapapatakbo na. Tara. Tapos maganda dito, nakita kagad namin. Siyempre may malapit na Cafe de Coral, isang tawid lang. Tapos malapit din sa Temple Street Night Market. At malapit sa Welcome. Tapos malapit din sa 7-Eleven. Ito yung hotel. So, located pala siya sa Hong Kong Scout Center. Si Bianca, Girl Scout niyan, saka si Beanie. So yan, BP International. Yan yung facade. Tapos tayo ay lalakad na at kakain sa Cafe de Coral. Pero bago yun, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Siyempre, alam nyo na yan, panoorin nyo yung mga past videos namin kung di nyo pa napapanood. At siyempre, subaybayan niyo yung Hong Kong series namin, mga ka-eats. Doon na, tatawid na tayo papunta sa Cafe de Coral. Let's go! Meron silang machine dito na may English naman, mga ka-eats. So makakapili kayo agad ng mga gusto nyong kainin. Tapos pwede kayo magbayad gamit ang octopus or credit card. Or parang debit card din. So yan. Kilala tong Cafe de Coral sa mga baked rice, mga noodles, mga pang-breakfast kapag umaga. So, maraming kumakain dito na locals. Nako, paborito to ng mga tourist na on a budget like us. Ito rin yung kanilang menu just in case gusto nyo mag-order gamit yung cashier. Okay, pero ang in-order natin ay baked pork chop. Meron tayong barbecue. Meron tayong fried fish fillet. Meron din tayong madami tayong in-order. Parang ang total nito ay 250 Hong Kong dollars, mga kids. Pwede na. Mga more or less times 7.7 to times 8 siya. So, pwede na yan, mga kids. Budget meal na yan for a family of 5, more or less around 50 Hong Kong dollars. Dumating na yung mga in-order natin. Grabe, sarap naman. Parang goose to no? Goose mga to Roast. Pero roasted goose yung itsura. Parang goose. Roasted goose. Ito yung baked pork chop rice na may gulay. Tapos si Bianca may na-order na parang red bean soup. Tapos ito yung fish fillet. And then may fried rice tayo. Tapos iced lemon tea for the win. Naantay na tayo ng isa. Kain na tayo. How was it? Good? Better than some? Better than the rest. Wow, better than the rest.
Ito, ang dami nito. Grabe to. Sobrang daming kanin yan, mga ka-eats. So kapag kumain, bumili kayo nito, good for sharing na yan agad. Ito rin. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag first time nyo sa Hong Kong, pwede itong pang budget meal at siguradong mabubusog ang buong pamilya. Sobrang panalo yan. 250, apat na klase in order namin. Karon sigurado, may matitira dyan. Habang inintay yung order, mga ka-eats, papakita ko sa inyo yung proseso. Pwede kayong mag-order dito, bayad via Octopus or credit debit, Alipay, ganyan. Pwede rin orderin dito sa cashier. Tapos kapag meron na kayong stub, tandaan nyo lang yun, no? Ticket number. Tapos ipa-flash nila yan dito sa screen. Yan, dito banda. Kapag ready na yan, dito nyo i-claim. Okay? Para hindi kayo malito. At hindi naman siya nakakatakot. Meron din screen dito. Tapos pwede kayong humingi ng mga utensils, tubig. Sa ibang outlet para meron na silang drinking fountain talaga. Pero dito wala eh. So hindi ko lang alam kung nakakahinga ang tubig pero mainit, kumukulo-kulo pa. Pero dito makita nyo, sobrang bilis lang. Para ito na yung pinaka-fast food nila. Pero ang maganda dito, fresh siya. Tapos very, very affordable. In Hong Kong standards siya, mga kids. So kung nagtitipid kayo sa pagkain sa inyong bakasyon, pwede ito. Siguradong masasarapan na kayo at mabubusog niya yung buong pamilya. Ito na yung in-order namin na parang pampamilya. Para may pork chop, may chicken, may sausage, may veggies. Tapos may kasamang 2 drinks, may soup at gravy. 67 Hong Kong dollars ata to. Na halatang good for sharing, mga kids. Hi. Is it yummy? Yeah. You like it? Yeah. How about Mommy B? How about Ade? Kain muna kami, mga kids. Pag in-order nyo to, mga kids, gabi, ingat lang kayo. Sobrang init. As in, sobrang init. Tapos ito, masarap to talaga. Tapos marami siyang fried rice. At very tender yung pork. Yes, baba. Mangka eats nakailang, what do you call that? The blow si Daddy because of the hot plate. Sobrang init. It's really hot. Nagsisteam pa Until yung... now, it's still steaming. I can see it. Careful. Mainit. Ang sarap yung ano niya, yung mushroom sauce. Ay, hindi, black pepper pala to. Na parang medyo reddish. Tapos, hindi ko alam, naparami yung drinks namin. Nampaka tayong tomato soup bigla, no? Nakakatuwa, mga kids, kasi itong street pala na to, kung saan natin si Cafe de Coral, Temple Street na yan. So kung familiar kayo sa Temple Street Night Market, pwede nyo nang lakarin from BP International Hotel. Tapos na kami kumain, ito yung mga kids, Temple Street. So ito si Cafe de Coral, ito si Temple Street, at yun naman yung hotel namin. Pwede natin ito lakarin, papunta dun sa sikat na Temple Street Night Market. Wait lang, bago yun, ito pala ang working hours, operating hours ng Cafe de Coral dito. 7 to 9, pwedeng magkaroon ng guide dogs, may wifi, bawal magpasok ng food or drink, pero no pets allowed. Pero guide dog pwede. So, pwede natin lakarin muna hanggang doon pag pababa tayo na kinain kasi sikat tong lugar na to, ang Temple Street Night Market. Silipin lang natin. Panalo tong area, mga ka-eats. Grabe, daming makakainan. Siyempre, dun sa labas pa lang, meron na kaagad Cafe de Coral. May welcome, may 7-Eleven. Dito may mga seafood restaurant. Meron din parang mga... Ay, dito may dim sum. Ito, nakita ko to sa Google Maps. Dim sum here, yung pangalan niya. Open siya from 7:30 to 10 p.m. Hanggang ngayon, marami pa rin kumakain. At panalo, kasi parang hindi kayo magugutom. Ito, fresh seafood na naman, no? Oh, di ba? Seafood restaurant. Tapos, alive na alive pa yung yung area. Bukod sa mga kainan, convenience store, sa supermarket, may natatanaw din ako na 24 hours na laundry. So just in case na kailangan nyo maglaba, pwede kayong maglaba dun banda. Ang pangalan niya, 365 Laundry. Tapos ito naman, para siyang Chachanteng. Oh, clean. Kong Lane Cafe. Ayan, no? So meron siya yung mga char siu,
mga Hainanese chicken, mga noodles. Tapos sa lugar na to, I think kapag nilakad nyo nga, no? Kasi temple street na to, tingnan na natin kung gaano kalayo, kung ilang kanto away. Pero parang nakalagay kasi mga 7 minutes eh. Ay, ito. Or nagliligpit na ba sila? Ay, hindi. Parang yung iba, magbubukas pa lang. Ito na ba yun? Hindi, ito na. Ayan, yan. Parang tiyan mo dun. Nag-close ba? Or kasi baka umulan kasi, kaya parang nagsara sila maaga. Kasi kanina, nung pagdating namin ng Hong Kong, sabi ng piloto, kakaulan-ulan pa lang. Pero, dito may mga tianggi naman na bukas. Tapos meron din na mga sarado. Hindi ko lang alam kung ito na mismo yung pinaka-Temple Street Night Market, mga kaitsa. Sa silipin lang natin, pero lakad lang tayo konti. Kasi medyo busog pa tayo. At naparami yung kinain natin for only 250 Hong Kong dollars. Grabe, sobrang solid na. Nandito na kami sa Jordan Road, mga kait. So, meron din silang welcome dito. Tapos, across na pala nito, yung Temple Street Night Market. Kapag nakita niyo yung parang, anong tawag doon, baby? Yung parang, ano na yan? Arc. Yung arco. Kasi isip ko, tolda. Arco na yun. So, yun ang yun ang Temple Street Night Market. So, tatawid tayo bago natin makita. Pag nakita niyo yung mga lanterns na makukulay, yun na yung Temple Street Night Market. So, sikat yan dito kasi syempre, maraming kainan at maraming mabibili na abot kaya. So, yung mga pampasalubong, mga souvenir, marami dyan. Saka mga damit-damit, mga abubot, makikita nyo doon sa Temple Street Night Market. Tara, silipin natin. Nandito na tayo sa may arco ng Temple Street Night Market or Temple Street. Ito na yung mga... Ayan, kasi yan yung kinainan ko ng turon. Si ate. Ito na yung yung gitna nun. Pwede tayo mag-picture dito sa arco. Tapos, yan, makita nyo. Puro kainan muna yan. Tapos, andun banda sa likod, yung mga bilihan ng pasalubong. Pasok na tayo dito sa Temple Street Night Market. Pagpasok nyo, itong Turkish food stall. Tapos itong si ate sa Philippine street food. Pwede kayo bumili ng dyan. Pag na-miss nyo yung Pinoy food bigla, nagbebenta sila dyan. Tapos dito, may egg waffle. Meron din silang iba't ibang klaseng food. Actually, very international yung food scene dito, mga kaits. May mga local, may mga international din. Tapos syempre hindi mawawala talaga yung mga yan, mga tanghulo, mga grilled food, tapos mga balls, meron din dyan. Tapos syempre meron silang Indian food, merong, yes. There's a burger. Yes, there's a burger shop, no? Tapos, ayan, ito, Nepali. Tapos, itong Temple Street Fresh. Kumain ako ng dim sum dyan, mga kaits noong January. Tapos ito, souffle pancake. Tapos, dito merong oyster. Ito, oyster. Tapos noodles. Ito noodles, parang mga horfan. Tapos ito, Indian food, no? May samosa. Yan. Tapos, ito merong duck. Parang braised duck. Yan, braised duck. Ito, bumili ako dito ng fresh juice. Tapos dito may nakita akong follower na kumakain sa gilid. Yan. Tapos kapag tumawid na tayo doon, makikita natin yung mga tindahan ng mga anik-anik. So dito, sa pagbungad pa lang, yung mga pagkain. Tapos dito naman, pagka tumawid tayo, yan, puro mga bag, damit, souvenir, and many more, mga kaits. Meron din sila dito, yung sa Fayuen Street, pero dito mas mahal. 63. Din sa Fayuen, 54. So, punta na kayo doon kasi medyo malapit lang naman din yun dito.
Tapos ito yan, puro paninda talaga dito. Ang dami, bag, mga pantulog, mga I Love HK na t-shirt. Ito yan, mga Hong Kong shirts. Tapos dito mga Cheongsam. Tapos mga Longchamp. Gusto mo ng Longchamp, be? Longchamp. Tapos painting. Cute. Ito mga charms. Ito mga magnet. This even Pasalubong. Meron pang mahjong. Si Digong nandito pa. Tapos, your bag, ade. Tapos yung mga toys na mga Hong Kong icons. May ganito si Ate Bini. Mga jewelry. Mga Hong Kong na totes. Ito, yan. Meron nun. Magkano? Galaxy pieces. Yan, diba? Ang cute niyan. Tapos ito yung alkansya. Mga pamaypay. Yung alkansya. Tapos meron pa mga bag dyan. Dami, di ba mga ka-eat? So, kapag nagpunta kayo dito, pwede na kayo mag-food trip muna. Tapos, pwede rin kayong mag-shopping after para mapababa yung kinain ninyo. Ang maganda dito, isang diretso lang siya. Tapos hindi naman siya masyadong masikip. As in, tuloy-tuloy naman yung daloy ng tao. So, yan, naglalakad lang yung twins ngayon. Kayang-kaya. But may mga bata rin kami nakikita around. So, hindi siya masyadong mahirap tahakin. In case na wala kayong dalang stroller or in case na may kasama kayong mga maliliit na bata. Ang maganda ngayon mga ka-eat, since kumain muna kami bago nag-ikot, may energy na yung kambal at hindi na sila cranky. Kanina kasi medyo cranky na sila. At actually kaming lahat kasi gutom na kami. Medyo napahaba yung araw namin kanina mga ka-eat. Kasi first time namin actually dumating ng Hong Kong ng medyo gabi na. Or actually gabi na. So, kala ko mas magugustuhan nila yung pala pa hindi sila masyadong nakatulog sa eroplano at parang hindi sila well-rested. So, lesson learned. At pero buti na lang na make up naman natin yon kasi at least nakakain tayo muna bago tayo nag-ikot-ikot ngayon. So, perfect na perfect pala ang location talaga ng hotel natin. Kasi ilang minutes away lang mga ka-eats, na-experience na natin to agad on our first day. Ilang hours pa lang tayo sa Hong Kong, nakapag Tempo Street Night Market na kaagad yung buong Eatspirations family. Bago umuwi sa hotel, egg waffle muna mga ka-eats. Yung pinaka-basic na latest, medyo mahal, 28 Hong Kong dollars. Yung original, tapos parang hanggang mga 55 Hong Kong dollars. Sobrang haba na nung pila mga ka-eats. So nagbebenta rin ata siya ng egg tarts at parang cheesecake meron din. Pero ito, pinapanood siya ng mga tao gawin yung egg waffle. Fresh na fresh. Kapag nag-Hong Kong kayo mga ka-eats, subukan niyo egg waffle, hindi pa nakatry. Masarap. Crispy at chewy, tapos medyo matamis-tamis. Mga ka-eats, bumili tayo sa Chishu siguro yung basa. Egg waffle store, katabi lang siya ni Philippine Street Food. Dito sa entrance ng Tempo Street Night Market. Nabubulol-bulol na ako. Ito yung egg tart filling na egg waffle. Egg tart Nag-freeze flavor. ako. Yes. Kamusta yung egg waffle? Sakto lang. Parang sacks lang siya. Parang siyang waffle na nilagyan ng egg tart sa loob. Pero yung waffle niya mismo, parang sakto lang yung last. Parang for me, Mami Pancake. Mami pancake pa rin. No? Pero medyo pila talaga siya kasi parang feeling ko siya lang yung egg waffle dito. How about you? It's in stall number 3 in Temple Street Night Market. And this is really good. Masarap? Patingin mo ako. Okay. Hindi malutong. Baka madalian. Favorite namin kasi yung talagang malutong na egg waffle. Siguro kasi sinapila, parang madalian yung pagpapahangin nila dun sa Totoo. waffle. Nangaba kasi nung pila. Ito, intense yung pila mga ka-eats. Pero, just in case may gusto pa kayo itry na ibang pagkain, gutom kayo pumunta dito, napakarami makakain dito sa Tempo Street Night Market. Mga ka-eats, ayan na yung BP International kung saan kami nagsistay. Ito yung Cafe de Coral. Tapos, ito na yung welcome at 7-Eleven. So, just in case na kailanganin nyo ng supplies, kailangan nyo ng tubig, ng snacks, ng pagkain, pwede nyong mabili dito sa welcome at sa 7-Eleven. Ang maganda dito, sabi ko kay Mommy B,
Sa welcome, may mga deals yan. Kasi 7-Eleven, minsan 17 Hong Kong dollars, isang litro or 1.5 na tubig yon. Pero sa welcome, usually dalawa pa yan. So pwede kayong makatipid kapag sa welcome kayo bumili. Siyempre, supermarket siya, hindi ganun kabilis. Pero for the savings, di ba? Why not? So isang hack yan na pwede nyong magawa para makatipid dito sa Hong Kong. Mamaya mga ka-eats, kapag bumalik ka si Mommy B from welcome, tayo ay mag-room tour na sa ating room dito sa BP International para magkaroon kayo ng idea kung anong room ang pwedeng pang pamilya dito sa Hong Kong na hindi rin gaano kabigat sa bulsa. Hello mga kids! Welcome sa aming room dito sa BP International. Dito sa Austin, banda. Malapit lang sa TST, Kowloon Side, Hong Kong. Mag-room tour na tayo. As you know naman, maliliit yung mga rooms dito sa Hong Kong. So ito, medyo pwede na siya considering kasya naman kaming pamilya dito. Pagpasok nyo, meron parang console na ganito. Tapos iwanan ng sapatos. Very teeny tiny. Pero dito, kasya naman ang stroller. Tapos nandito na rin yung ating in-room safe. More storage. Ironing board. At iron. Tapos open closet and a little shelf dyan sa taas. Dito muna tayo. Meron din tayo ditong amenities. Hindi po kasama yung egg waffle at yung bote. Pero meron silang tea, coffee, cups and saucers. Tapos meron tayong teeny tiny na kettle. At syempre hindi dapat mawala ang kanilang mini fridge. Ang wala lang dito kasi hindi na talaga uso sa Hong Kong mga ka-eats. Wala na silang, nagbabawas sila ng plastic. So walang mga bottled water na kasama. Walang mineral water. So bibili kayo. Buti na lang maganda. Nabanggit ko na to kanina. Merong welcome. Welcome with 2 L's. At 7-Eleven across. Magkatabi lang sila. Pwedeng dun kayo bumili. Pero ang tip ko, sa welcome kayo bumili kasi mas mura yung tubig dun ng halos 50%. Okay? I-take note nyo yan. Ito yung ating king size bed. So, mini-make sure ko talaga kung hindi dalawang double or dalawang queen, dapat at least merong king size bed kasi kasya kami. Merong flat screen TV, pero usually mga ka-eats ang palabas ito, mga local channels talaga. So far, kasya naman yung maleta. Hindi pa pinapahigayan, pero may space naman. At dahil medyo clam type itong bash luggage natin na trunk, madali lang to. Space saver siya mga ka-eats. So, itong mga links na to lalagyan natin sa description box, no? Sobrang okay kasi una akala ko kasi may nag-comment mabigat daw. Pero usually si Mommy B pag nagpapack, mga 20 kilos yan yung gamit namin per luggage. Pero pasok na pasok pa rin for 6 days sa Hong Kong. Hindi man lang umabot ng 40 kilos. Dito na sa bash na sabi nila mabigat daw. Sobrang aesthetic. Ang daming anik-anik mga compartment. Tapos bagay talaga sa mga galaan. No, di ba? Dito medyo mas may space na. So ito yung kanilang parang work table / vanity. Siyempre, ang tanong ng mga kababaihan dyan, mga ma'am, sir, meron tayong hair dryer at meron tayong pa-mirror dito. Kasi, ito makikita ninyo, may view dapat dyan sa umaga. Okay? City view yan, mga ka-eats, no? Tapos dito makikita na yung kanilang table. Meron din luggage rack. At meron na ditong outlets. Pero kailangan nyo ng adapter. Kasi Hong Kong style yan. Pero may mga USB-C ata to, saka A. Hindi yung nagkakamali. Okay? Gaano kalaki yung banyo? Alamin natin. Tara. Wait lang mga babies, ha? So yung banyo niya medyo maliit lang. So ito yung banyo. Hindi ko alam paano tayo magkakasya dito. Tara. Okay. Siyempre, toilet without a bidet. It's a common thing sa Hong Kong. So, dala kayo ng sarili ninyo. Yung nabili ko sa TikTok shop ata yun.
yung electronic bidet na pwedeng i-charge. Tapos lalagyan nyo lang, refill lang ng tubig. So may maliit na sink dito mga ka-eats. Ang gusto ko may hand wash na sila. Nakasama. Hindi ko lang alam kung pwedeng inumin to, para hindi. Minsan kasi may mga hotel na walang tubig pero pwede nyo inumin nyo nasa gripo. Okay, paano to? Naka dito. So ito, yung kanilang shower area. Sa mga gusto ng bathtub, pasensya na walang bathtub dito mga ka-eats. Pero maganda dito, pwede na kayong magsampay. Meron pa ganito. Okay. Taran, bumalik ka. Parang ayaw na niya bumalik. Tapos, may shower, regular shower lang, walang rain shower. Pero ang maganda dito, meron na kasamang shampoo at shower gel. Wala tayong conditioner ngayon Pero mukhang social naman. London Collection. Yung kanyang toiletries. So mga ka-eats, na-book ko to around, kung di nagkakamali, less than 10,000 pesos a night. Pero, kasya na kami dito. At maganda yung location. Sobrang daming kainan. Tapos walking distance. Mga 7 minutes away lang siya from Temple Street Night Market. San ka pa? Kaya nakagala pa kami after kumain kanina. May Cafe de Coral across. May mga samot-saring kainan. Siyempre malapit lang dito sa MTR station. At walking distance sa paborito nating mga Pinoy or sa mga gagalain ng mga first-timers. Chim Sachoy or TST. Lalakarin nyo lang yon, sobrang okay na. Kahit hindi kayo mag-MTR, pwede na. Ba't ako dito nagsasalita? Pero kasi masikip na hindi ako makalabas. Pero, okay na to kasi maganda yung lugar. Maluwag naman yung pinaka-kwarto. Kahit maliit yung CR, parang okay na to mga kids. Kasi sa Hong Kong, usually, ang hirap makahanap ng kwartong gantong kalaki. Sana na-enjoy ninyo yung ating room tour. Maraming salamat sa panonood mga kids. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. At gamitin yung mga codes namin sa mga biyahe ninyo para makatipid kayo. Pwede rin pangkain at panggala yun. Maraming salamat sa panonood. Until next time, bye-bye!